Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, may pagka-good news po ito, para ho doon sa mga Duterte supporters po mga kabida. Ano po? Meron pong pahayag po ngayon, ito pong lead counsel po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong si Attorney Nicholas Guzman, na pipilitin po nilang bago ho mag-eleksyon or after election po mga kabida, papauwiin po nila ito pong si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayon na rin sa kagustuhan po mga kabida ni Vice President Sara Duterte. Kasi ho, ang contention po dito ni Attorney Guzman, ito pong dating Pangulo po mga kabida ay illegally detained po yan dyan ho sa International Criminal Court Detention Cell. Ito po, sa headline po mga kabida ng philstarlife.com, yung headline po nila is Duterte's lead defense counsel says he should go back to the Philippines as soon as possible. Okay? Ito po, babasahin ko yung kanila pong balita. The British Israeli lead counsel or defense counsel of Rodrigo Duterte said the former President should go back to the country as soon as possible amid his detainment in The Hague in the Netherlands for alleged crimes against humanity. Nicholas Guzman, speaking with reporters outside the International Criminal Court on March 20, claimed that Duterte is being illegally detained. Thereafter, he was reminded that his client's daughter, Vice President Sara Duterte, is seeking to bring him back to the Philippines before or after the midterm elections in May. Ayan, so yun yung parang tansya po nila, na kagustuhan ni Vice President Sara Duterte mga kabida, na maibalik po itong si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas bago ho mag-eleksyon or after election. Okay? Ito po. Why not? Guzman said, that's his country. That's where he was born. Why should he not go back? And sabi po niya, I mean, as far as I'm concerned here, he is being illegally detained. He said, he should go back to the Philippines as soon as possible. So, yun yung kanyang medyo pagpalubag loob, doon ho sa mga supporters po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kabida. Nung tinanong po siya mga kabida kung ano pong gawin po niya para ma-realize po ito, kung mag-submit po ba siya ng motion or petition sa ICC for that, ito po yung sagot niya. I think you're trying to draw me on the chronology of when I'm attending to introduce an application for interim release, he said, adding that it's par for the course at the ICC. Parang ang ibig sabihin po doon mga kabida na pwede hong i-submit po niya, ito pong interim release application. May nakalagay kasi yan sa Rome Statute mga kabida, Article 59, na pwede hong mag-apply ito hong detainee, ito pong arrested person po mga kabida ng interim release. Katulad po yan ng bail ban po dito sa atin, mga kabida. Sabi po ni Attorney Michael Chu Jr., the head of the International Criminal Law Program of the University of the Philippines Institute of International Legal Studies, previously said an ICC practitioner may opt for interim release pending trial under certain conditions. Okay? This includes not traveling beyond territorial limits. Okay? Kailangan po kung ano po yung specific doon ho sa interim release na dapat dito ka lang, hanggang dito ka lang. Ayan. Parang wag kang lumampas doon. Parang ganun mga kabida. Okay? Ito pa po. Associating with certain persons, not contacting victims or witnesses, engaging in central or certain professional activities, residing in a specified address, responding to the ICC when summoned, posting bond, and then supplying all identity documents, particularly the passport. So, yun yung mga requirements po,
bago ka po payagan pong makapag-apply po ng interim release po mga kabida. I'll file it when I feel it's appropriate, sabi po ni Kaufman, ano? Ang ibig sabihin po niya, yung interim release. Kung sa tingin po niya, it's appropriate time, yun, magpa-file po siya, no? Pero ang focus kasi nila po dito mga kabida is not, ang tingin ko lang po dito, ang focus po nila dito mga kabida is hindi yung interim release. Okay? Parang ang focus po nila dito is yung immediate release ng dating Pangulo. Kasi on the grounds of illegally detained, no? Dahil ho, may mga loopholes doon ho sa pagkaka-aresto po sa kanya, mga kabida, no? Kumbaga, yung deprivation po ng kanya hong due process, no? Yun yung focus po ng mga abogado po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kasi ang tingin po nila parang na-deprive po siya ng kanyang karapatan dito sa Pilipinas. Yung due process na kailangan pong ibigay po sa kanya, hindi ho daw possibly na ibigay, ano? So, magdepende po yan sa magiging presentation of evidence po sa panig po ng depensa, no? Para po i-claim po nila na ito nga, illegally detained po ito. Kumbaga, ipinagkait po sa kanya yung due process at saka yung kanyang karapatan, ano? While he was arrested in the Philippines. Parang ganun no? So, abangan na lang po natin ano po yung magiging action po ng depensa po dito. Kasi possibly, magkakaroon po ng mga motions, petitions prior ho dito sa pre-trial schedule po mga kabida, no? Pre-trial hearing na gaganapin po ngayong September 23, okay, 2025. So most likely, kung gusto ho nilang madaliin po itong paglabas o pag-release ng dating Pangulo, gagawa na po sila ng mga hakbang po ngayon, ano? Most likely, petitions, okay, yung mga motions, no? Most likely, kung yun yung target po nila bago po mag-election or before election, agahan po nila yung kanila pong mga legal steps o legal actions, ano? Para po mapadali yung release po ng dating Pangulo. Kung mabigat yung kanila pong ihahain po na mga ebidensya, no? Para po to justify the claim that the former president was or is illegally detained dyan ho sa International Criminal Court due to illegally arrested dyan ho sa Pilipinas. Okay? So, yan po mga kabida. For your comment and for your opinion, you can comment down sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.